Good morning, Manong Ted, at good morning din, Ma'am DJ. Okay naman po, no? Salamat po. It's been a while. Salamat po. Ito na po si Chacha. Attorney, good morning po. Chana lang po ha. Chacha na lang. Okay, Tita Chacha po, Attorney Michael. Good morning po. Welcome back to the show. Na-miss namin ang boses mo. Attorney, ito nga, gusto lang namin muna hingin yung inyong reaksyon. Kasi kahapon hindi lang isa, dalawang magkahiwalay na impeachment complaints po ang inihain kahapon laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang mga alegasyon po dito, yung tungkol pa rin po doon sa confidential and intelligence funds, may kasama pong bribery, abuse of power, and then meron din pong sinasabi na tolerance of extrajudicial killings. Bilang bahagi po ng legal defense ni VP Sara, ano pong reaksyon nyo dito? Well, unang-una po sa lahat, no, hindi naman po na nakakagulat yan. Hindi na kami na surpresa. Kaya nga dun sa statement namin, sinabi namin it did not come as a surprise. No? Kasi talagang ina-anticipate na natin yan. In fact, weeks ago, may mga grupo na nagsasabi na talaga naman naghahanda na sila maghain. Ngayon, doon naman po sa complaint. Both complaints, hindi naman po siya actually refiling nung nangyari last year. Pero very similar po yung allegations. Kung meron mang nadagdag, I think yung affidavit nung nagngangalang Remil Madriaga ang isang nadagdag doon. So anticipated naman po ng defense team lahat yan. Meron po kayo sinasabi na kumpiyansa kayo na devoid of factual and legal basis ito po mga nasabing paratang laban po sa vice-presidente. Pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano po yung partikular na sinasabi niyong mahina o kulang po yung mga alegasyon kay VP Sara? Well, base pa lang po kasi doon sa na-file last year, no, na eventually sinabing void ab initio ng Korte Suprema. Talaga naman po nakita natin doon na wala naman po talagang concrete evidence na nagpapatunay ng anumang katiwalian at pinaghandaan na rin po namin yan. In fact, we were ready to go to trial last year. So, kumpiyansa po kami na in a fair, and impartial trial, mapapatunayan po natin na wala naman pong katiwalian na masasabing nagawa ng ating Vice Presidente. Oo. Attorney Michael, isa sa ibinabato ng mga members po ng Kamara na nag-endorso nitong isa sa mga impeachment complaints ni VP Sara, ang sinasabi nga nila, hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si VP Sara para ipaliwanag itong lahat ng mga akusasyon sa kanya. Tapos meron din po kasing accusation ng bribery and an unexplained wealth laban kay VP Sara. Sasagot po ba ang kampo nyo dito? Kayo po ba'y, ito para matapos na once and for all, may plano po ba kayong maglabas ng SALN or other financial disclosures para po malinawan na ang publiko dito at matigil na rin po ito? Well, definitely without going into the details, syempre po, no, ayaw po nating i-disclose at i-telegraph yung ating mga depensa. But definitely, lahat po ng mga aligasyon, hindi lang po yan, no, pero yung lahat ng aligasyon na nakalagay doon sa mga complaints ay i-address natin isa-isa. And palagay ko, parati kasi nating nasasabi noon na at the proper forum, palagay ko ito na pong impeachment, no, ang proper forum talaga para sa, finally, masagot na natin lahat ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Oo. Attorney, yun pong timing nung paghahain ng impeachment, ano po ang inyong reaksyon? Kasi halos sabay po kahapon. Well, actually, ang timing, I think ang debate ngayon is hindi kasi, kumbaga, dun sa Supreme Court decision, Feb 6, pero kahapon, I think nag-explain din naman yung mga complainants ng basihan nila kung bakit napaaga yung filing nila. Sa atin naman, we are monitoring yung developments. Hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo. Talaga naman pong napag-usapan na rin namin ng defense team yung issue na yan. But we are reserving our comments at the moment. No? Sa tamang panahon, siguro, ilalahad namin ang aming posisyon. Pero sa ngayon, we are still monitoring the developments kasi kahit na may dalawang complaints na naihain kahapon, hindi naman natin alam, baka malay natin, may mga sumunod pa na complaints. So we are monitoring to see kung how the House will act on these complaints. And then we will definitely magkakaroon naman tayo ng panayam noon and we will also react accordingly. Oo. Attorney, kamusta si VP Sara ngayon? How is she taking itong dalawang impeachment complaints na nakahain ngayon? Okay naman po. Actually, she's in high spirits. Nag-uusap naman kami araw-araw. And sa totoo lang po, sa naman po talaga, anticipated na rin niya ito. In fact, nababanggit ko nga na sa pag-uusap namin, di lang ngayon, pero sa mga nakaraang buwan,
sinasabi nga niya sa akin na i-anticipate natin, no, na halos every year magkakaroon ng impeachment complaint. Kung malagpasan man natin itong taon, malay natin baka next year meron ulit. So handang-handa na po siya dyan. Last year, in fact, siya talaga mismo handang to go into trial, no? Kaya lang siyempre bilang mga abogado, we had to point out the infirmities doon sa naging proseso ng initiation ng impeachment complaint. Pero siya mismo, she wanted to go to trial. So hindi naman po nagbago ang kanyang disposition, and she's ready kung sakali man pong maiakyat nga to sa Senado. So siya mismo, she wanted to go to trial. Ang ibig sabihin, kung uusad man po itong impeachment complaint, haharap po si VP Sara sa magiging pagdinig. Well, handa po siyang harapin itong mga paratang na to. Ngayon, kung personally kailangan niya pumunta, depende po yan sa magiging takbo ng trial. Siyempre po, kung kinakailangan niyang pumunta, bilang mga abogado niya, kami naman po mag-a-advise sa kanya kung kailan niya kailangan pumunta o kailan hindi kailangan pumunta. So, antabayanan na lang po natin ang magiging takbo. Dahil sa ngayon, actually, hindi pa namin alam kung ano yung magiging mode, no, ng naaaktuhan ng House yan. Whether yung normal na first mode kung saan re-refer nila sa Committee on Justice or baka maulit yung last year ng 1/3. So sa ngayon po, hindi pa ako makapagsalita. Hindi ko pa rin ma-preempt syempre yung gagawin ng House. We don't want to speculate. Pero handa naman tayo sa any possibility. Yung sinasabi kasi ni Attorney Michael, yung trial, yun nga yun, in the Senate, no? Yes, So, yes. ang sinasabi ng attorney ngayon, hindi pa nga kami sure kasi ang inaksyonan pa lang ngayon ng Justice Committee ay yung impeachment ni Pangulong Marcos, Correct, no? correct. Susunod ngayon na ika-calendar nila diyan kapag na-refer na yan sa komite ay itong impeachment ni VP Sara. Attorney, ito lang ha, hindi naman sa ako nag-aadelantado dito. Pero assuming lang na maging maingat dito ang Kamara at kahit na no, kasi kung nabasa mo naman yung Supreme Court decision, 'di ba? At the prerogative of the House, 'di ba? Sabi, pwede pa rin sila kahit na doon ka sa second mode, yung fast mode, pwede pa rin silang magpatawag ng kaukulang pagdinig, no? Kung sakali ba si VP Sara haharap sa House Justice Depende Committee? po yan. Opo, go ahead. Opo, depende po yan. Depende po yan. No? We will have to evaluate. As we know, when I was reading the committee rules, they actually are entitled to issue compulsory processes din po. No? So depende po yan. Kung talagang hingin nila compulsory na humarap ang Vice Presidente, then we'll evaluate the situation and advise the Vice President accordingly. But ang usually naman po nangyayari in accordance with their rules right now is pag napunta sa committee, bago mag-hearing, magpa-file ang answer, no? Kami. Opo. And then may panahon para mag-file ng reply yung kabila and rejoinder dito. So sa ngayon po talaga, Manong Ted, hindi sa ayaw kong sagutin. No? It's just more of hindi pa natin alam yung magiging takbo. But bilang abogado niya, syempre kami po ang mag-a-advise sa kanya kung sakali man sa tingin namin ay kinakailangan niyang mag-attend. Opo, yes sir. And then sabi nga ninyo, you are ready for any eventuality. Kasama dito, ang posibilidad na pagsilip sa anumang teknikalidad na naman na mangyayari dito sa filing na ito na maaring idulog na naman sa kataas-taasang hukuman. Hindi po natin ma-discount yan sa ngayon, no? Although, in the same manner, kasi parating na pag-uusapan about those technicalities. Siyempre, bilang abogado, we also have to safeguard processes. Pero in the same breath, we also want everyone to know that we are ready to face the allegations head-on. Opo, yes sir. Si Madriaga, ano ito? Anong sinasabi sa iyo ni VP Sara dito? Dito sa biglang ngayon ay nagsasabi nitong mga kwento niyang ito at ginagamit nga doon sa impeachment complaint na kanyang sinumpaang salaysay daw, attorney. Well, meron kaming nabalitaan na kahit yung mga na-mention ay katulad ni Colonel Lachica ay nag-file na rin ng kaso laban kay Madriaga for perjury dahil pawang mga kasinungalingan daw umano ang mga nakasaad. Sa amin po, syempre po, no, we know but we don't want to preempt what we're about to do, but nasa ganung linya rin naman po na hindi naman yung mga sinasabi niya ay not accurate at all. No? So
siguro ganun na lang po muna tayo sa ngayon. Okay. Because as you know, kaya hirap na hirap ako magpa-interview kasi syempre we don't want to, Opo, sorry Manong Ted, but we Opo. don't want to preempt anything Opo. by unnecessarily disclosing things. But Opo. siguro rest assured, lalo na sa mga supporters ng Vice Presidente, na handa po kaming sagutin point by point yung Opo. affidavit ni Madriaga. Yes, sir. Nasaan nga si VP Sara? Nasa dahig pa ba siya? Ang pagkakaalam ko po nandito na po si VP Sara, no? At magkausap nga po kami kahapon through text, and I'm anticipating na magkakaroon din kami ng pagpupulong in the coming days. Okay, sige po. So attorney, atin pong buksan lamang ating linya ha para nasa ganun po naman automatic may makukuha ho kaming panig sa usapin po nitong Opo, definitely po. itong kasong ito. At salamat po at regards po kay VP Sara. Thank you po. Makakaasa po kayo na every time mag-request kayo, hagad-hagad makakaya pagbibigyan po natin. Maraming salamat din po, Manong Ted at Chacha. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.